Hello sa lahat, ako si Dr. Javier Santos. At ngayon ay susuriin natin ang isang napakahalagang paksa. Paano pangalagaan ang iyong bato sa pagtanda, lalo na paglampas ng 50, at bakit mahalaga ang mga partikular na nutrisyon para dito. Mga minamahal kong kaibigan, hayaan ninyo akong magtanong ng tapat. Naranasan na ba ninyong magpa-check up at hawak ang resulta? Sinabi ng doktor na, medyo mahina ang bato mo, hindi pa naman malala, subaybayan mo na lang. Pag-uwi ninyo, nakakaramdam pa rin kayo ng pag-aalala. Ang sakit sa bato o kidney failure ay hindi maingay, walang matinding kirot. Dumarating ito ng tahimik, walang malinaw na babala. At kapag natuklasan, madalas ay huli na ang lahat. Maraming tao bago sumailalim sa dialysis ay nagsasabi ng isang parehong pahayag. Sana nalaman ko ng mas maaga. Sana binigyan ko ng pansin ang aking bato, ilang taon na ang nakalipas. Subukan ninyong obserbahan ang mga unang senyales. Bahagyang pagkapagod, mas madalas na pag-ihi sa gabi, sapat ang tulog, pero paggising sa umaga ay pagod pa rin. May mga araw na bahagyang namumutla ang paa at sinasabi sa sarili na baka dahil lang sa matagal na pagtayo o iniisip na dahil sa edad, sa panahon, mawawala din pagkatapos ng ilang araw. Ang pangkaraniwang kapabayaan na ito, ang dahilan kung bakit ang bato ay nagtatrabaho nang matagal sa ilalim ng matinding pressure sa loob ng maraming taon. Isipin ang bato bilang isang water filter sa bahay. Walang tigil itong nagtatrabaho. Araw-araw, sinasala nito ang daan-daang litro ng dugo upang panatilihing malinis ang katawan. Kung ang filter ay matagal nang hindi napapanatili, hindi napapalitan ang filter, tatakbo pa rin ito ngunit mapapagod, mahihirapan sa pagtatrabaho at masisira ng hindi nalalaman. Ganoon din ang bato. Maraming kaso ng mahinang bato ay hindi dahil sa malubhang sakit mula sa simula, kundi dahil sa kakulangan ng mga micronutrients na nagpoprotekta sa bato sa mahabang panahon, tahimik na kakulangan. Taon-taon, ang bato ay patuloy na nagtatrabaho sa isang estado ng pagkapagod, bahagyang pamamaga, paulit-ulit na maliliit na pinsala. Kapag ang bato ay hindi na kayang magtiis, nagiging mahirap ang paggaling. Ang magandang balita ay kung ang bato ay humina lamang dahil sa edad at bahagyang bumaba ang function, mayroon pa tayong pagkakataon upang protektahan, pabagalin at panatilihing malusog ang bato sa mahabang panahon. Hindi ito nagsisimula sa gamot, kundi sa tamang pagdaragdag ng mga micronutrients na pinakamahalaga para sa bato upang protektahan ang sarili nito. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 3 mahalagang micronutrients na hindi bago ngunit madalas nakakalimutan. Ginagampanan nila ang papel na bawasan ang pasanin sa bato, labanan ang tahimik na pamamaga at pabagalin ang proseso ng paghina ng bato dahil sa edad. Kung ikaw ay mahigit 55,060 taong gulang, madalas umiihi sa gabi, madaling mapagod, may alta presyon o diabetes o gusto lang panatilihing malusog ang bato upang hindi mag-alala sa huli, manatili po kayo at panoorin. Ang susunod na impormasyon ay maaaring makatulong sa inyo na maiwasan ang isang mahirap na sitwasyon na walang sino man ang nagnanais. Bago tayo magpatuloy, gusto kong makipag-ugnayan. Ilang taon na po kayo at saan kayo nakatira? Maaari po kayong mag-iwan ng ilang salita sa comment section para malaman ko kung sino ang kausap ko. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang nilalamang ito, mangyaring mag-subscribe sa aking channel at i-activate ang notification bell upang patuloy tayong magkita. Matuto kung paano panatilihing malusog ang bato, mamuhay ng magaan at payapa araw-araw. Pagkatapos nito, tutulungan ko kayong maunawaan ang isang napakahalagang bagay. Bakit madali ang paghina ng bato sa mga nakatatanda, tahimik kahit walang kirot o malinaw na senyales? Bahagi 1, ang ugat ng sanhi ng paghina ng bato sa mga nakatatanda. Mga minamahal kong kaibigan, bago natin talakayin ang pagprotekta sa bato, ang pinakamahalaga ay lubos na maunawaan ang ugat ng sanhi ng paghina ng bato dahil sa edad. Maraming tao ang nag-iisip pa rin na ang kidney failure ay dahil sa malubhang sakit, sa pag-inom ng maraming gamot, o dahil sa mahinang bato mula pa pagkabata. Ngunit sa totoo lang, para sa karamihan ng mga nakatatanda, ang kidney failure ay resulta ng maraming maliliit na salik na tahimik na naipon sa paglipas ng mga taon, hindi isang biglaang pagkabigla. Ang ating bato ay parang manipis na tela. Kapag katamtaman lang ang puwersa, tumatagal ito. Ngunit kapag paulit-ulit ang pressure, kahit kaunti lang, unti-unting lumalabo ito. At mapapansin lang natin kapag humina na ang organ na ito. Ang unang bagay na malakas na nakakaapekto
ay ang edad. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang bilang ng mga nephron, ang unit ng pagsasala ng dugo sa bato, ay unti-unting bumababa. Mas kaunti ang daloy ng dugo sa bato at bumabagal din ang kakayahang mag-ayos ng mga pinsala. Gayunpaman, ang edad ay isa lamang pundasyon, isang salik na hindi mababago. Ang iba pang kasamang pressure ang talagang nagpapasya sa bilis ng paghina ng bato. Una, mataas na presyon ng dugo. Subukan ninyong isipin ang patuloy na pagbomba ng tubig ng malakas sa isang sistema ng filter. Sa simula, kaya ng bato, ngunit sa paglipas ng panahon, ang maliliit na ugat ng dugo ay nasisira, nagiging matigas, at bumababa ang kakayahang magsala. Sa katotohanan, maraming tao ang nag-iisip na ang alta presyon ay problema lang sa puso, ngunit ang bato ang unang nakakaranas ng pressure. Ang maliliit at manipis na ugat ng dugo sa bato ay patuloy na nakakaranas ng mataas na pressure araw-araw, unti-unting nasisira at ang prosesong ito ay halos walang babala na malinaw na sintomas. Kapag humina na ang function ng bato, doon lang natin makikita ang mga senyales ng paghina. Pangalawa, ang matagal na mataas na antas ng asukal sa dugo ay isa ring tahimik na sanhi. Kapag ang dami ng glucose sa dugo ay nananatiling mataas, ang bato ay patuloy na nagtatrabaho upang salain at muling sumipsip ng labis na glucose. Lumilitaw ang maliliit na pinsala sa microvascular sa mga nephron na walang sakit, walang lagnat ngunit unti-unting naipon na nagpapahina sa function ng bato. Ipinapakita ng ilang pag-aaral sa University of the Philippines College of Medicine na ang mga taong mahigit 60 taong gulang na may hindi matatag na antas ng asukal sa dugo ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng paghina ng function ng bato ng hanggang 5 beses kumpara sa mga normal na tao kahit wala silang anumang clinical symptoms. Ito ay nagpapakita na ang paghina ng bato ay tahimik na umuusad at kailangan ng maagang atensyon kahit na malusog ang pakiramdam ninyo. Pangatlo, mababang antas ng talamak na pamamaga. Hindi ito talamak na pamamaga na nagpapahirap sa ospital kundi pamamaga na nananatili ng tahimik sa loob ng maraming taon. Maaring hindi ninyo maramdaman ang sakit, ngunit ang tissue ng bato ay unti-unting nawawalan ng elasticity. Ang mga filtering cell ay nagiging matigas at hindi gaanong flexible. Maraming matatanda ang palaging nakakaramdam ng pagkapagod, bigat, madaling mapagod, normal na pagsusuri, walang nakitang sakit ngunit ang bato ay tahimik na nakakaranas ng pinsala. Kaya, lagi kong idinidiin na ang matagal na pagkapagod ay hindi palaging dahil lang sa edad kundi maaaring maagang senyales ng humihinang bato. Pang-apat, ang matagal na kakulangan sa micronutrients ay isa ring mahalagang dahilan. Kapag bata pa, kaya ng katawan na bumawi. Ngunit kapag tumatanda, bumababa ang kakayahang sumipsip, mahirap sa pagkain, kulang sa iron, magnesium, zinc o B vitamins. Ang bato ay kailangang magtrabaho sa ilalim ng kakulangan ng raw material. Ang resulta ay madaling masira ang mga ugat ng dugo sa bato, mas madaling mamaga ang mga selula ng bato at bumababa ang kakayahang mag-ayos ng pinsala. May nabubuong isang mapanganib na ikot. Ang pagtanda ay humahantong sa mahinang bato, humahantong sa mahinang pagsala, humahantong sa pagkaipon ng toxins, humahantong sa mas pagod na bato. Ngunit walang sakit, walang babala. Ang magandang balita ay maaari nating baligtarin ang ikot na ito, hindi sa pamamagitan ng pagpilit sa bato na magtrabaho, ng mas mahirap kundi sa pamamagitan ng pagbaba ng pasanin, pagtaas ng kakayahan ng bato na protektahan ang sarili nito. At ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang tamang pagdaragdag ng micronutrients. Hindi upang gamutin ang kidney failure, kundi upang maiwasan ang mabilis na paghina ng bato upang mapanatili ang function sa mahaba at matatag na paraan. Pagkatapos nito, ibabahagi ko sa inyo ang unang micronutrient, isang uri na tumutulong na bawasan ang metabolic toxins upang hindi kailangang magsala ng labis ang bato araw-araw. Makinig po kayong mabuti sa susunod na bahagi dahil ito ang unang piraso sa paglalakbay ng pagprotekta sa bato ng ligtas, matatag, hindi komplikado at hindi magastos. Ngunit ang naipon na epekto sa paglipas ng mga taon ay napakalaki. Bahagi 2, 3 mahahalagang micronutrients na dapat mong dagdagan upang maiwasan ang paghina ng bato. Unang micronutrient, vitamin B6, bumababa ang pasanin sa pagsala ng bato. Mga minamahal kong kaibigan, pagdating sa pagprotekta sa bato, maraming tao ang nag-iisip lamang ng mga pangunahing bagay tulad ng pag-inom ng sapat na tubig, paglilimita ng asin, o pagbabawas ng alat.
Tama ang mga bagay na iyon ngunit hindi sapat, at kung titigil lang dito, ang bato ay magtatrabaho pa rin ng labis araw-araw. Mayroong isang tahimik ngunit napakahalagang micronutrient. Masasabing tapat na kaibigan ng bato na tumutulong upang hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato. Iyan ay ang vitamin B6. Subukan ninyong isipin na ang ating katawan ay kailangang magproseso ng daan-daang basura mula sa metabolismo araw-araw. Lalo na kapag kumakain ng maraming protina tulad ng karne, isda, itlog, ang mga basurang ito kung hindi maproseso ng epektibo ay mag-iipon at magpapataas ng pasanin sa bato. Ginagampanan ng vitamin B6 ang papel ng isang pinong tagapamahala na tumutulong sa pagproseso ng protina ng maayos, bawasan ang mapanganib na intermediate substances at gawing mas maayos ang pagtatrabaho ng bato. Kapag kulang ang vitamin B6 sa katawan, ang bato ay kailangang magtrabaho ng husto upang magsala, na sa katagalan ay humahantong sa pagkapagod, paghina ng function at mga tahimik na senyales tulad ng pakiramdam ng bigat sa katawan, matagal na pagkapagod. Isang napakahalagang punto na dapat ninyong maunawaan ay ang vitamin B6 ay tumutulong din na bawasan ang homocysteine, isang uri ng substance na kung sobrang naipon ay magdudulot ng pinsala sa mga ugat ng dugo, lalo na sa maliliit na ugat ng dugo sa bato. Kapag nasira ang mga ugat ng dugo sa bato, ang bato ay kailangang magbomba ng mas marami, hindi gaanong epektibo ang pagsasala ng dugo na humahantong sa isang siklo ng pagod na bato, mahinang pagsasala, pagkaipon ng toxins. Pinapanatili ng vitamin B6 ang homocysteine sa ligtas na antas, pinoprotektahan ang mga ugat ng dugo sa bato, binabawasan ang pressure sa pagsasala at pinapanatili ang function sa mahabang panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga nakatatanda na may sapat na B6 ay karaniwang nakakaramdam ng magaan sa katawan, mas kaunting pagod at mas malinaw ang isip. Maaari ninyong kumpirmahin. Kung kamakailan ay nakakaramdam kayo ng mas pagod kaysa karaniwan, sapat ang tulog pero pagod pa rin, bigat sa katawan, kahit normal ang pagkain o pakiramdam na hindi lumalaki, pagod pa rin, maaaring kulang ang katawan ninyo sa vitamin B6. Lalo na, ang mga nakatatanda ay karaniwang mas mahirap sumipsip ng B6. Ang diet na mahirap sa protina o matagal na paggamit ng gamot ay mabilis na nagpapababa ng B6. Kapag nagsisimulang humina ang bato, marami ang nagugulat. Ngunit sa oras na iyon, marami ng pressure ang dinala ng bato. Ang magandang balita ay hindi mahirap hanapin ang vitamin B6. Ito ay matatagpuan sa maraming karaniwang pagkain dito sa Pilipinas. Walang taba na baboy, manok, isda tulad ng tuna, sardinas o tilapia, saging, patatas, soya, buong butil. Ang mahalaga ay hindi kumain ng marami ng sabay-sabay kundi hatiin at ipamahagi sa buong linggo upang masipsip ng husto ng katawan at bawasan ang pressure sa bato araw-araw. Para sa mga taong mahigit 60 taong gulang, bumababa ang kakayahang sumipsip ng B6, kaya ang pagdaragdag ng mababang dosis mula sa suplemento pagkatapos ng almusal o tanghalian ay makatwiran, ligtas at epektibo. Hindi lang tumutulong ang B6 sa bato na mabawasan ng pasanin, kundi sumusuporta din sa nervous system, nagpapataas ng metabolic energy at nagpapabuti ng mood. Mga mahalagang bagay para mas maging malusog ang pakiramdam ng mga nakatatanda araw-araw. Isang praktikal na halimbawa, maraming tao matapos mapanatili ang diet na may sapat na B6 kasama ang malusog na pamumuhay ay nag-ulat na mas nabawasan ang pagod nila, mas magaan ang pakiramdam, mas stable ang presyo ng dugo at mas malinaw ang isip sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi ito himala kundi resulta ng tamang pagdaragdag ng micronutrients, regular at pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng katawan. Gusto kong idiin ang isang mahalagang bagay. Hindi ginagamot ng B6 ang kidney failure, ngunit ito ay isang ligtas na unan para sa bato na tumutulong upang hindi labis na magtrabaho ang maliit na organ na ito. Kung titingnan ng bato bilang isang pinong makina, ang B6 ay ang pampadulas na tumutulong sa mga bahagi na gumana ng mas maayos, bawasan ang pagkasira at pahabain ang buhay. Iyan ang dahilan kung bakit lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag lang umasa sa gamot kapag huli na ang lahat. Alagaan ang bato mula sa maliliit na detalye tulad ng pagdaragdag ng micronutrients, pag-adjust ng diet at regular na pamumuhay. Mga kaibigan, tandaan, ang pag-iwas sa mahinang bato ay hindi sa mamahaling therapy o espesyal na gamot,
kundi sa maliliit ngunit regular na pagbabago araw-araw, at ang vitamin B6 ay isang mahalagang bahagi sa paglalakbay na iyon. Kung ang bato ay mabawasan lamang ang pasanin, makapagpahinga ng tama, ang katawan ay gagaling mismo, ang isip ay magiging mas malinaw, at ang buhay araw-araw ay magiging mas magaan at payapa. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mag-comment ng number 2 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay ng malusog na pamumuhay, may kalidad bawat araw. Pangalawang micronutrient, omega-3, panlaban sa pamamaga at nagpoprotekta sa tissue ng bato. Pagkatapos nito, gusto kong ibahagi sa inyo ang pangalawang micronutrient, isang tahimik ngunit napakahalagang baluti na tumutulong na protektahan ang tissue ng bato mula sa pamamaga at pabagalin ang proseso ng paghina ng function dahil sa edad. Ang micronutrient na ito ay omega-3. Mga minamahal kong kaibigan, kung ang unang micronutrient ay tumutulong sa bato na hindi na kailangang magsala ng labis, ang omega-3 naman ay tumutulong sa bato na hindi mamaga ng tahimik, hindi maging matigas sa paglipas ng mga taon na nagpapahaba ng buhay ng organ na ito. Kapag nabanggit ang omega-3, maraming tao ang agad na nag-iisip sa puso o utak. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang papel ng omega-3 sa bato ay hindi gaanong mahalaga. Ito ay isang substance na tumutulong na protektahan ang bato mula sa matagal na talamak na pamamaga, na siya namang tahimik na sanhi ng unti-unting paghina ng bato na mahirap makita ng maaga ng maraming tao. Isipin ang bato bilang isang napakapinong filter. Araw-araw, ang dugo ay patuloy na dumadaloy. Kung ang daloy ng dugo na ito ay palaging nasa isang estado ng bahagyang pamamaga, maliit na iritasyon, ang filter na iyon ay unti-unting mababawasan sa paglipas ng panahon. Hindi agad nangyayari ang pinsala, ngunit tahimik na naipon sa katagalan ay mawawala ang elasticity ng mga nephron, ang unit ng pagsasala ng dugo. Ang pamamaga dito ay hindi talamak na pamamaga na may mataas na lagnat o matinding kirot, kundi mababang antas ng talamak na pamamaga na nananatili sa loob ng maraming taon. Ang tao ay nabubuhay ng normal, ngunit sa loob ng tissue ng bato, tahimik na nangyayari ang prosesong ito ng pagkasira. Ang omega-3 ay gumagana bilang isang natural na anti-inflammatory buffer na tumutulong sa katawan na makagawa ng endogenous anti-inflammatory substances, bawasan ang iritasyon sa tissue ng bato, at suportahan ang pagpapanatili ng elasticity at function ng mga filtering unit. Dahil dito, ang proseso ng pagtigatig ng tissue ng bato at paghina ng function ay bumabagal, na tumutulong sa bato na manatiling matatag sa harap ng pressure mula sa alta presyon, mataas na asukal sa dugo o talamak na pamamaga. Napansin ba ninyo, maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng matagal na pagkapagod, bigat sa katawan ngunit walang nakitang sakit sa pagsusuri. Sa katotohanan, iyon ay karaniwang senyales ng tahimik na pamamaga at ang bato ang isa sa mga organ na unang naapektuhan. Ang isang katawan na kulang sa omega-3 ay mahirap labanan ang talamak na pamamaga na ito na nagpapabilis sa pagtigatig ng bato at pagbaba ng kakayahang magsala ng dugo. Ang karaniwang dahilan ng kakulangan ng omega-3 sa mga nakatatanda ay mas kaunting pagkain ng isda kaysa dati, ayaw sa malansang lasa o hindi tamang pagluluto ng isda. Halimbawa, maraming piniprito ang nagpapababa ng mahalagang omega-3. Bukod pa rito, ang diet na maraming pinong langis, processed foods, ay lalong nagpapataas ng pamamaga na nagpapahirap sa omega-3 sa katawan. Subukan ninyong tanungin ang inyong sarili, kailan ang huling beses na kumain kayo ng matatabang isda tulad ng mackerel, sardinas, herring o salmon? Sapat ba ang 2 beses sa isang linggo? Kung ang sagot ay matagal na, malamang na matagal na kayong kulang sa omega-3 at ang bato ay tahimik na nakakaranas ng pinsala. Ang magandang balita ay kapag ang katawan ay may sapat na omega-3, maraming tao ang nakakakita ng bahagya, ngunit malinaw na pagbabago. Unti-unting bumababa ang matagal na pagkapagod, mas gumaan ang pakiramdam, mas naging masaya ang isip, mas nagiging stable ang presyon ng dugo, at bumababa ang mga senyales ng talamak na pamamaga sa katawan. Hindi ito himala kundi resulta ng pagprotekta sa bato mula sa loob ng natural, matatag at pangmatagalan. Gusto kong tandaan ninyo ng mabuti ang mahalagang bagay na ito. Hindi pinapalakas ng omega-3 ang bato ng biglaan, ngunit tumutulong ito upang hindi mabilis masira ang bato. Ito ang susi upang pabagalin ang proseso ng paghina ng bato dahil sa edad. Ang kidney failure ay hindi lang tungkol sa mahinang kakayahang magsala ng dugo, kundi tungkol din sa tahimik na pamamaga ng bato sa loob ng maraming taon.
Ang omega-3 ang natural na hadlang, tahimik ngunit matatag, na tumutulong sa bato na labanan ang proseso ng degeneration, kaya nagbibigay ng mas malusog at matatag na buhay sa katagalan. Mga kaibigan, tandaan, ang pag-aalaga sa bato ay hindi isang biglaang gawain o paggamit ng espesyal na gamot agad, kundi isang pasensyosong pag-aalaga, regular araw-araw mula sa maliliit na detalye tulad ng pagdaragdag ng omega-3, pag-adjust ng diet, pagpapanatili ng malusog na pamumuhay, sapat na tulog at pagkontrol sa stress. Kapag malusog ang bato, mas magaan din ang inyong isip at katawan. Ang mga pang-araw-araw na gawain ay nagiging mas madali at mararanasan ninyo ang isang payapang buhay, mas kaunting pag-aalala tungkol sa kalusugan sa paglipas ng mga taon. Pangatlong micronutrient, vitamin D3, nagpapatatag ng presyon ng dugo at nagpoprotekta sa filtering unit ng bato. Kung ang unang micronutrient ay tumutulong na bawasan ang pasanin sa pagsasala ng bato, ang pangalawa ay tumutulong na bawasan ang tahimik na pamamaga. Ang pangatlong micronutrient naman ay magsisilbing panatilihing matatag ang bato, matatag sa paglipas ng edad, tumutulong sa balansing presyon ng dugo, pinoprotektahan ang mga filtering unit ng bato at pinapabagal ang proseso ng pagtanda ng bato. Makinig po kayong mabuti dahil ito ang pangatlong mahalagang piraso sa tatlong mahalagang micronutrients na tumutulong upang ang bato ay maprotektahan ng buo at ligtas. Ang pangatlong micronutrient ay vitamin D3. Mga minamahal kong kaibigan, kung ang B6 ay tumutulong sa bato na hindi na kailangang magsala ng labis, ang omega-3 ay tumutulong na bawasan ang pamamaga, ang vitamin D3 naman ay tumutulong na protektahan ang kapaligiran ng pagtatrabaho sa loob ng bato, pinapanatili ang sistema ng pagsasala na gumagana ng epektibo sa mahabang panahon, binabawasan ang panganib ng tahimik na pinsala sa paglipas ng mga taon. Maraming tao kapag naririnig ang vitamin D ay iniisip ang buto at kasukasuan. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang vitamin D ay may malapit na kaugnayan sa bato. Ang bato ang organ na nag-activate ng vitamin D para magamit ng katawan. Sa madaling salita, kung mahina ang bato, mas mababa ang pagiging epektibo ng vitamin D at kung kulang ang vitamin D, ang bato ay unti-unting humihina. Ito ay isang tahimik ngunit napakahalagang siklo ng interaksyon. Bihira itong napapansin ngunit nakakaapekto sa buong kalusugan sa katagalan. Isa sa mga mahalagang papel ng vitamin D3 ay ang pagpapatatag ng presyon ng dugo. Dahil ang matagal na mataas na presyon ng dugo ay isang tahimik na kaaway ng bato. Kapag palaging mataas ang presyon ng dugo, ang maliliit na ugat ng dugo sa bato ay patuloy na nakakaranas ng pressure na sa katagalan ay humahantong sa hardening ng ugat ng dugo, pinsala sa filtering unit at pagbaba ng function ng bato. Tumutulong ang vitamin D3 na ayusin ang aktibidad ng renin-angiotensin system, tumutulong sa balansing presyon ng dugo, binabawasan ang pressure sa mga ugat ng dugo sa bato, kaya hindi mabilis masisira ang filter ng bato. Napansin ba ninyo? Maraming nakatatanda ang nag-aalala sa presyon ng dugo at sa bato. Hindi magkahiwalay ang dalawang problemang ito at ang kakulangan ng vitamin D ang tahimik na link na nag-uugnay sa dalawang problema. Kapag matagal na kulang ang katawan sa vitamin D, tumataas ang tahimik na pamamaga, mahirap kontrolin ang presyon ng dugo at ang bato ay kailangang magtrabaho sa isang lalong masamang kapaligiran. Ang pangalawang papel ng vitamin D3 ay ang pagprotekta sa filtering unit ng bato. Ang bawat bato ay may milyon-milyong napakaliit na filtering unit. Kapag bata pa, ang mga unit na ito ay napakatatag ngunit sa paglipas ng edad at kakulangan sa nutrisyon. Madali silang masira at unti-unting mawawalan ng funksyon. Tumutulong ang vitamin D3 na pabagalin ang prosesong ito sa pamamagitan ng banayad na anti-inflammatory mechanism, paglilimita sa pagtigatig ng tissue ng bato, pagpapanatili sa mga filtering unit na elastic, matatag at gumagana ng epektibo sa mahabang panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang bato ng nakatatanda ay maaari pa ring mapanatili ang mahusay na kakayahang magsala ng dugo kung suportado ng vitamin D3. Madaling kulang sa vitamin D3 ang mga nakatatanda. Ang dahilan ay bihira silang maarawan, mahina ang pagsipsip ng balat, limitado ang pagkain at marami ang nasa bahay buong araw. Subukan ninyong tanungin ang inyong sarili. Noong nakaraang linggo, nakakuha ba kayo ng sikat ng araw sa umaga ng mga 10,015 minuto o halos nasa bahay lang? Kung ang sagot ay ang huli, mataas ang posibilidad ng kakulangan sa vitamin D3. Hindi lang nakakaapekto ang kakulangan sa vitamin D3 sa buto, kalamnan,
immune system kundi nagpapahirap din sa pagpapatatag ng presyon ng dugo, nagpapataas ng tahimik na pamamaga at nagpapahirap sa bato na magtrabaho sa masamang kapaligiran sa mahabang panahon. Isang praktikal na halimbawa na gusto kong ibahagi. Ilang matatanda sa Maynila kahit hindi malubha ang sakit ngunit madalas nakakaramdam ng pagod, minsan umiihi sa gabi, nagbabago-bago ang presyon ng dugo. Kapag binigyan ng sapat na vitamin D3, kasama ang pagbibilad sa sikat ng araw sa umaga ng 10-15 minuto araw-araw, pagkatapos ng 68 linggo, marami ang mas nakatulog, ng mahimbing, mas magaan ang pakiramdam, mas stable ang presyon ng dugo at malinaw na nabawasan ang pakiramdam ng stress sa bato. Ito ang patunay na ang vitamin D3 ay hindi isang mahiwagang gamot ngunit tumutulong sa bato na maging matatag sa mahabang panahon. Ang magandang balita ay ang vitamin D3 ang pinakamadaling micronutrient na mapabuti kung alam natin kung paano. Maaring dagdagan mula sa pagkain tulad ng mackerel, sardinas, herring, itlog ng itik, atay ng isda o sa pamamagitan ng angkop na suplemento ayon sa payo ng doktor. Ang mahalaga ay isama ang banayad na pagbibilad sa sikat ng araw ng 10-50 minuto araw-araw sa umaga upang ang katawan ay makagawa ng natural na vitamin D3. Kapag may sapat na vitamin D3, mas stable ang presyon ng dugo, bumababa ang pamamaga, hindi labis na nagtatrabaho ang bato at protektado ang mga filtering unit. Sa madaling salita, hindi ginagamot ng vitamin D3 ang kidney failure, ngunit pinapagaan ang kapaligiran ng pagtatrabaho ng bato, tumutulong sa bato na maging stable, mapanatili ang function, at labanan ang pagtanda mula sa loob. Kaya, ngayon ay nauunawaan na ninyo ang tatlong mahahalagang micronutrients para sa bato. Tumutulong ang vitamin B6 na bawasan ang metabolic toxins, tumutulong ang omega-3 na labanan ang tahimik na pamamaga, at tumutulong ang vitamin D3 na patatagin ang presyon ng dugo, protektahan ang filtering unit ng bato. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mag-comment ng number 4 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay ng malusog na pamumuhay, may kalidad bawat araw. Pagkatapos nito, ibabahagi ko sa inyo kung paano dagdagan ang tatlong micronutrients na ito ng ligtas, madaling ilapat sa pang-araw-araw na buhay upang makapagsimula kayo ngayon. Hindi komplikado, hindi mahirap. Ito ang paglipat mula sa kaalaman tungo sa aksyon na tumutulong sa malusog na bato, magaan na katawan, payapang pagtanda at mas kaunting pag-aalala. Bahagi 2, kung paano magdagdag ng micronutrients ng ligtas at epektibo mula sa pagkain. Mga minamahal kong kaibigan, sa puntong ito, malamang marami sa inyo ang nag-iisip, naiintindihan ko na, ngunit ngayon, ano ang dapat kong kainin, inumin para tama? Kailangan ba akong bumili lang ng suplemento sa botika o maaari itong idagdag mula sa pang-araw-araw na pagkain? Ang mga ito ay napaka-praktikal na tanong at hindi kayo dapat mag-alala dahil ang pagprotekta sa bato ay hindi nagsisimula sa tableta kundi sa bawat pang-araw-araw na pagkain. Ang suplemento ay suporta lamang kapag hindi na sapat ang pagkain, lalo na sa mga nakatatanda. Kapag unti-unting bumababa ang kakayahang sumipsip at magproseso ng mga micronutrients dahil sa edad, dadaan tayo sa bawat micronutrient ng malinaw, madaling tandaan, madaling gawin. Paliwanag sa mekanismong physiological at gabay kung paano isasama sa pang-araw-araw na diet. Una ay ang vitamin B6. Ito ang pangunahing micronutrient na may papel na bawasan ang pasanin sa pagsasala ng bato. Ang vitamin B6 ay kasama sa proseso ng metabolismo ng protina at amino acids na tumutulong sa katawan na maproseso ang protina ng mas epektibo. Pinipigilan ang pagkaipon ng mapanganib na intermediate substances na kailangang salain ng bato. Kapag kulang ang B6, bumababa ang proseso ng metabolismo ng protina na lumilikha ng maraming basura, kailangang magtrabaho ng mas husto ang bato. Sa katagalan ay humahantong sa pagkapagod, bigat, matagal na pagod na madalas nararanasan ng maraming nakatatanda. Bagaman normal na pagsusuri, walang malinaw na sakit, ang vitamin B6 ay may mahalagang papel din sa pagbaba ng homocysteine, isang intermediate substance na kung matagal na naipon ay magdudulot ng pinsala sa maliliit na ugat ng dugo sa bato na magpapababa ng function ng pagsasala at mas magpapahirap sa bato.
Subukan ninyong tanungin ang inyong sarili, kamakailan ba ay mas madali kayong mapagod kaysa dati? Sapat ang tulog pero pagod pa rin, hindi marami ang kinain pero pakiramdam ay mabigat ang katawan? Kung oo, malamang na tahimik na kulang ang katawan ninyo sa B6. Mga pagkaing mayaman sa B6 na dapat ninyong unahin ay walang taba na baboy, manok, isda, tuna, salmon, itlog, saging, patatas, soya, buong butil. Ang mahalaga ay hindi kumain ng marami, nang sabay-sabay kundi hatiin at ipamahagi sa buong linggo upang masipsip ng husto ng katawan at bawasan ang pressure sa bato araw-araw. Para sa mga taong mahigit 60 taong gulang, bumababa ang kakayahang sumipsip ng B6. Kaya, ang pagdaragdag ng mababang dosis mula sa suplemento pagkatapos ng almusal o tanghalian ay makatwiran, ligtas at epektibo. Susunod ay ang omega-3. Ito ang micronutrient na tumutulong na labanan ang tahimik na pamamaga, pinoprotektahan ang tissue ng bato at pinapabagal ang proseso ng pagtanda ng bato. Maraming tao ang nag-iisip na ang omega-3 ay para lang sa puso o utak, ngunit para sa mga nakatatanda, isa sa mga pinakamahalagang papel ay ang pagprotekta sa bato mula sa mababang antas ng talamak na pamamaga na tahimik na nananatili sa loob ng maraming taon nang walang sakit o malinaw na sintomas. Ang banayad na talamak na pamamaga ay unti-unting nagpapahirap sa tissue ng bato. Nawawalan ng elasticity ang mga filtering unit at unti-unting bumababa ang kakayahang magsala. Tumutulong ang omega-3 sa katawan na makagawa ng natural na anti-inflammatory substances, nagpapagaan ng pamamaga na tumutulong upang ang tissue ng bato ay hindi patuloy na maiirita. Subukan ninyong tanungin ang inyong sarili. Nakakaramdam ba kayo ng pagkapagod, walang sakit ngunit hindi ganap na malusog, normal ang pagkain at tulog ngunit pakiramdam ay mabigat pa rin ang katawan? Ito ay maaring senyales ng tahimik na pamamaga na nakakaapekto sa bato. Ang pinakamahusay na mapagkukunan ng omega-3 ay natural na matatabang isda tulad ng mackerel, sardinas, herring, salmon. Dapat kumain ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Luto sa singaw, bahagyang nilaga o lightly pan-fried. Iwasan ang labis na pagprito na nagpapababa ng mahalagang omega-3. Kung hindi regular ang pagkain ng isda o mahirap kumain, maaaring gumamit ng mataas na kalidad na fish oil, mas gusto ang nakasaad na EP at DHA. Inumin pagkatapos ng pagkain para sa mas mahusay na pagsipsip. Hindi nangangahulugang mas maraming omega-3 ang iniinom ay mas maganda, ang mahalaga ay regular araw-araw. Lalo na sa mga gumagamit ng blood thinners o gamot sa puso, dapat kumonsulta sa doktor bago gumamit ng mataas na dosis. Panghuli ay ang vitamin D3. Ito ay isang espesyal na micronutrient dahil bahagi nito ay mula sa sikat ng araw, hindi lang mula sa pagkain. Pinapatalag ng vitamin D3 ang presyon ng dugo, pinoprotektahan ang filtering unit ng bato at pinapabagal ang proseso ng pagtanda ng bato. Kasabay nito, malapit itong nauugnay sa buto, kalamnan at immune system. Ang bato ang organ na nag-aktivate ng vitamin D. Kaya kung kulang ang vitamin D3, ang bato ay kailangang magtrabaho sa masamang kondisyon, mahirap patatagin ang presyon ng dugo at mas mabilis na humihina ang filtering unit. Dapat kayong magbilad sa sikat ng araw sa umaga mula 7 hanggang bago 9 ng umaga ng 10,015 minuto araw-araw, sapat na ilantad ang braso o binti. Tumutulong ang banayad na sikat ng araw sa balat na makagawa ng natural na vitamin D3. Para sa mga bihirang lumabas, nakatira sa lugar na kaunti ang sikat ng araw o mahina ang pagsipsip ng balat dahil sa edad, kinakailangan ng pagdaragdag ng vitamin D3 mula sa pagkain at suplemento. Ang mga pagkaing may vitamin D ay matatabang isda, itlog ng itik, atay ng isda. Dapat inumin ang vitamin D3 sa umaga o tanghali kasama ng pagkain na may kaunting taba para mas mahusay na masipsip, iwasan ang pag-inom bago matulog. Hindi lang pinapatalag ng vitamin D3 ang presyon ng dugo, pinoprotektahan ang filtering unit ng bato kundi tumutulong din na panatilihing paborable ang kapaligiran ng pagtatrabaho ng bato. Binabawasan ang pressure sa maliliit na ugat ng dugo, pinipigilan ang tahimik na pamamaga at hardening ng tissue ng bato. Ang mga taong mahigit 60 taong gulang ay madalas na matagal na kulang sa vitamin D3. Kung tama ang pagdaragdag, mas magiging stable ang katawan, mas mababawasan ang pagkapagod at mapapabuti ang mga health indicators sa paglipas ng linggo at buwan. Kaya, naiintindihan na ninyo ang 3 pangunahing micronutrients upang protektahan ang bato. Tumutulong ang vitamin B6 na bawasan ang pasanin sa pagsasala,
tumutulong ang omega-3 na labanan ang tahimik na pamamaga, tumutulong ang vitamin D3 na patatagin ang presyon ng dugo at protektahan ang filtering unit ng bato. Ang mahalaga ay gawing aksyon ang kaalaman mula sa pang-araw-araw na pagkain. Ang gawin ng pagbibilad sa sikat ng araw kasama ang pagdaragdag kung kinakailangan ay tumutulong sa bato na gumana ng matatag at malusog ang katawan, mapanatili ang kalidad ng buhay sa pagtanda. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mag-comment ng number 6 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay ng malusog na pamumuhay. May kalidad bawat araw. Pagkatapos nito, ibabahagi ko sa inyo ang 3 gawin na kailangan ng bato upang makipagtulungan kapag gumagamit ng micronutrients. Bahagi 3, ang mga gawin na kailangan ng bato upang makipagtulungan kapag gumagamit ng micronutrients. Mga minamahal kong kaibigan, sa puntong ito ay malinaw na nating naiintindihan ang 3 mahalagang micronutrients, ang vitamin B6 na tumutulong na bawasan ang pasanin sa pagsasala, ang omega-3 na panlaban sa tahimik na pamamaga, at ang vitamin D3 na nagpapatatag ng presyon ng dugo at nagpoprotekta sa filtering unit ng bato. Ngunit kung gusto nating maging malusog at matatag ang bato, hindi sapat ang micronutrients. Kailangan din nating ipares ito sa mga pang-araw-araw na gawi sa pagkain at pamumuhay. Iyon ang susi upang ang 3 micronutrients ay lubos na maging epektibo at matulungan ang bato na gumana ng magaan at stable sa paglipas ng panahon. Una ay ang pag-prioritize ng sariwang pagkain na niluto sa bahay. Subukan ninyong isipin ito. Kapag kumakain tayo ng sariwang pagkain, madaling masipsip ng katawan ang nutrisyon, mababa ang natural na nagdudulot ng pamamaga, at kasabay nito ay makokontrol ang dami ng asin, asukal at saturated fat. Sa kabilang banda, ang mga processed foods, delata, kahit maginhawa ay kadalasang naglalaman ng maraming sodium, additives, preservatives na nagpapahirap sa bato na salain ang karagdagang toxins, nagpapataas ng pressure sa mga filtering unit. Ang pagkain na inihanda sa bahay na may sariwang gulay, walang taba na karne, matatabang isda at buong butil, hindi lang nagbibigay ng micronutrients kundi tumutulong din na mabawasan ang stress sa kapaligiran ng pagtatrabaho ng bato at kasabay nito ay nababawasan ang talamak na pamamaga. Pangalawa ay ang tamang pag-inom ng tubig. Maraming tao ang nag-iisip na mas maraming iniinom ay mas maganda. Ngunit sa katotohanan, ang pag-inom ng maraming tubig ng sabay-sabay ay magpapahirap sa bato na magtrabaho ng husto. Lalo na sa gabi, pinapayuhan ko kayo na uminom ng maliliit na sipsip, hatiin sa buong araw mula umaga hanggang hapon upang dahan-dahang masala ng bato na tumutulong sa filtering unit na gumana ng matatag nang hindi labis na nagkarga. Ang ilang tao ay may gawin na iwasan ng tubig dahil sa takot sa pamamaga ngunit sa malusog na bato, ang tamang pag-inom ng tubig ay makakatulong sa katawan na epektibong ilabas ang toxins, magpapataas ng pakiramdam ng magaan, mabawasan ang matagal na pagkapagod. Pangatlo ay ang tamang pag-adjust ng asin at pampalasa. Ang sobrang alat ay magpapahirap sa bato, magpapataas ng presyon ng dugo. Samantala, ang sobrang taba naman ay madaling magdulot ng kakulangan sa nutrisyon, hindi sapat ang micronutrients ng katawan upang protektahan ang bato. Gusto kong idiin na ang pagiging stable at katamtaman ang ginintuang prinsipyo. Huwag biglang baguhin ang panlasa, kundi unti-unting bawasan ang asin bawat linggo, isama ang mga halaman, natural na pampalasa upang masarap pa rin ang pagkain at protektado ang bato. Tandaan po ninyo ang isang mahalagang bagay. Ang micronutrients ay hindi gamot na gumagamot ng kidney failure. Hindi ito nangangahulugang magiging malusog agad ang bato kapag idinagdag. Sila ay tahimik na taga-suporta na tumutulong na bawasan ang pasanin sa pagsasala, pinapagaan ang pamamaga, at pinoprotektahan ang filtering unit ng bato, kaya pinapabagal ang proseso ng paghina ng function ng bato dahil sa edad. Kapag pinagsama ang micronutrients sa sariwang diet, tamang pag-inom ng tubig at tamang pagkontrol sa asin, lumilikha kayo ng isang paborableng kapaligiran para sa bato upang gumana ng matatag at mas malusog araw-araw. Isang malalim na payo na gusto kong ibahagi. Ang kalusugan ng bato ay hindi nakasalalay sa isang tableta o isang pagkain kundi sa isang serye ng tahimik na gawi araw-araw. Kapag kayo ay matiyaga, mararamdaman ito ng bato at tutugon sa pamamagitan ng kalusugan, magaan na pakiramdam, mahimbing na tulog at puno ng enerhiya ang katawan. Ang magandang kombinasyon ng micronutrients at malusog na pamumuhay ang magiging susi upang ang pagtanda ay maging malusog pa rin
aktibo at payapa. Bahagi 4, pananaw ng eksperto at mga kwento ng tagumpay sa totoong buhay. Mga minamahal kong kaibigan, una sa lahat, gusto kong idiin ang isang napakahalagang bagay. Kung kayo ay gumagamit ng gamot para sa alta presyon, diabetes o iba pang sakit, kailangan ninyong ipagpatuloy ang pagsunod sa tagubilin ng inyong doktor. Ang pagdaragdag ng micronutrients ay hindi upang palitan ng gamot, kundi isang bahagi ng pangmatagalang pamumuhay sa pag-aalaga sa bato, na tumutulong na bawasan ang pasanin sa bato, bawasan ang pamamaga, patatagin ang metabolismo at mapanatili ang function ng mas matagal. Ang tamang pagkilala sa papel ng micronutrients ay makakatulong sa inyo na maging panatag at mas aktibo sa pag-aalaga sa inyong kalusugan sa halip na mag-alala o makaligtaan ng mahalagang pundasyon. Mula sa propesyonal na pananaw, gusto kong ibahagi na ang pinag-uusapan natin ay hindi tsismis o personal na haka-haka, kundi isang diskarte na ginagamit ng maraming eksperto sa pag-aalaga sa kalusugan ng bato para sa mga nakatatanda. Sa isang kamakailang propesyonal na talakayan, nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-usap kay Dr. Javier Santos, kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa Department of Nephrology and Dialysis, Philippine General Hospital. Ibinahagi ni Dr. Santos ang isang napakapag-isip na obserbasyon. Karamihan sa mga pasyenteng may kidney failure na nakasalamuhan ng doktor ay hindi agad malubha ang bato, kundi unti-unting humina sa paglipas ng mga taon. Tahimik na hindi nila napansin at madalas ay walang nagturo sa kanila kung paano bawasan ang pasanin sa bato araw-araw. Ayon kay Dr. Santos, ang pinakamalaking pagkakamali ng mga nakatatanda ay ang pagtuon lamang sa gamot habang ang pundasyon ng nutrisyon, micronutrients at pamumuhay ay napapabayaan. Para sa mga taong mahigit 55, 60 taong gulang, ang unti-unting paghina ng bato dahil sa edad ay normal. Ngunit kung matanda na at may underlying diseases tulad ng alta presyon, diabetes at kasabay nito ay kulang sa pangunahing micronutrients tulad ng B vitamins, omega-3 at vitamin D3, mas mabilis ang pagbaba ng function ng bato. Minsan sa loob lamang ng ilang taon, binigyang diin ni Dr. Santos na ang mga micronutrients na ito ay hindi gumagamot ng sakit, hindi agad nagpapalakas ng bato, ngunit tumutulong na bawasan ang tahimik na pamamaga, patatagin ang metabolismo at protektahan ang filtering unit ng bato, kaya pinipigilan ang bilis ng paghina ng function ng bato dahil sa edad. Binigyang diin din niya na ang pagsasama ng mahusay na nutrisyon, tamang pagdaragdag ng micronutrients, sapat na pahinga at tulog, at angkop na pamumuhay ay tumutulong sa bato na gumana ng matatag at binabawasan ang panganib ng paglala ng malubhang sakit. Upang mas madali ninyong maunawaan, gusto kong ikuwento ang 3 tunay na kwento tungkol sa mga nakatatanda na tama ang paggamit ng routine sa pag-aalaga sa bato at nakakita ng positibong resulta kahit hindi gumamit ng espesyal na gamot sa bato. Ang unang kaso ay si Mang Jose de la Cruz, 59 taong gulang, nakatira sa Batangas. Si Mang Jose ay may alta presyon ng mahigit 10 taon at mga 10 taon na ang nakalipas. Sa kanyang regular check-up, ipinabatid ng doktor na nagsisimulang humina ang function ng bato niya. Nang marinig ang 2 salitang mahina ang bato, labis na nag-alala si Mang Jose, hindi makatulog. Naisip niya ang posibilidad na kailangan niyang magpa-dialysis tulad ng isang kakilala sa kanilang barangay. Ngunit sa halip na biglang baguhin ang lahat ng sabay-sabay, nagsimula si Mang Jose sa maliliit ngunit praktikal na bagay. Regular siyang uminom ng gamot sa alta presyon, kumain ng matatabang isda 2 beses sa isang linggo, nagdagdag ng mababang dosis ng vitamin B6, uminom ng omega-3 pagkatapos ng pagkain at nagbilad sa sikat ng araw sa umaga ng mga 10,015 minuto. Ibinahagi ni Mang Jose, hindi ko naman naramdaman na lumakas agad ako, pero pakiramdam ko mas magaan ang katawan ko, nabawasan ng matagal na pagod at ang pinakamahalaga, nang bumalik ako sa doktor. Sinabi ng doktor na hindi lumala ang bato ko. Para kay Mang Jose, sapat na ang maliliit at regular na pagbabago araw-araw upang maging panatag at kontrolin ang bilis ng paghina ng bato. Ang pangalawang kaso ay si Aling Maria Reyes, 62 taong gulang, nakatira sa Cebu. Walang malubhang sakit si Aling Maria ngunit madalas siyang napapagod, madalas umiihi sa gabi at matagal na pagod. Sa simula, inakala niya na dahil lang ito sa edad. Gayunpaman, nang ipaalam ng doktor na ang kanyang kidney indicators ay nasa threshold na nangangailangan ng pagsubaybay, doon lang siya nagpakita ng tunay na interes.
Pagkatapos gabayan, inayos niya ang kanyang pagkain, binawasan ng maalat na pagkain, mas regular na kumain ng matatabang isda, nagdagdag ng vitamin D3 dahil bihira siyang maarawan at regular na gumamit ng omega-3. Pagkatapos ng ilang buwan, napansin niya na bumuti ang kanyang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, mas magaan ang pakiramdam at mas naging alerto. Sinabi ni Aling Maria, "Ngayon hindi na ako natatakot sa salitang kidney failure. Alam kong ginagawa ko ang kailangan kong gawin upang mapanatili ang aking bato." Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang maaga, tamang direksyon at matiyagang pag-aalaga sa bato araw-araw ay nagbibigay ng malinaw na resulta. Hindi ito himala kundi agham ng gawi at micronutrients. Ang pangatlong kaso ay si Tatay Rogelio Lim, 70 taong gulang, nakatira sa Davao. May diabetes si Tatay Rogelio ng mahigit 8 taon. Laging paalala ng doktor na subaybayan ang bato dahil ang diabetes ay mataas na risk factor para sa kidney failure. Dati, nakatuon lang siya sa pagkontrol ng blood sugar, bihira siyang magbigay pansin sa micronutrients. Nang maunawaan niya ang papel ng vitamin B6 sa metabolismo ng protina at omega-3 sa anti-inflammation, sinimulan niyang ayusin ang kanyang pagkain, regular na nagdagdag ng micronutrients at tamang pagbibilad sa sikat ng araw. Ibinahagi ni Tatay Rogelio, "Kung alam ko lang ng maaga, hindi ako matataranta. Hindi para gamutin kundi para hindi mabilis lumala ang bato. Ang diwa na ito ang pinakamahalagang diwa na kailangan ninyong tandaan. Ang pagprotekta sa bato ay hindi isang karera sa sakit, kundi isang mabagal, tamang direksyon at regular na pag-aalaga araw-araw." Sa pamamagitan ng mga kwentong ito, makikita ninyo na ang bato ay may kakayahang protektahan ang sarili kung suportado ng tama. Ang tatlong pangunahing micronutrients na sinamahan ng tamang pamumuhay, balansing pagkain at sapat na tulog ay lilikha ng isang paborableng kapaligiran para sa bato upang gumana ng matatag, pabagalin ang proseso ng paghina ng function dahil sa edad at underlying diseases. Ang pinakamahalagang bagay na gusto kong tandaan ninyo ay hindi kailangang gawin ang isang napakalaking bagay. Kailangan lang intindihin ang katawan, tamang pagdaragdag, at matiyaga. Ang resulta ay magmumula sa regular, tahimik, ngunit pang matagalang epektibong aksyon. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, gusto ko kayong anyayahan na mag-iwan ng numero 8 sa comment section. Iyon ang paraan para malaman kung nakakuha kayo ng mahahalagang kaalaman at sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ito. Mga minamahal kong kaibigan, bago tayo magtapos, gusto kong buod natin ang lahat ng pinakamahalagang kaalaman na napag-usapan natin upang matandaan ninyo ng matagal, madaling ilapat at makapagsimula ngayon ng magaan at panatag. Gusto kong idiin ng malinaw, ang ibinabahagi ko ay hindi paraan ng pagpapagaling, hindi kapalit ng gamot, at hindi rin nangangako na babalik sa dati ang kidney failure kundi mga kaalamang siyentipiko na makakatulong sa inyo na maiwasan ang kidney failure, pabagalin ang proseso ng paghina ng function ng bato dahil sa edad, at kasabay nito ay bawasan ang pasanin sa bato araw-araw habang may kakayahan pa ang bato na protektahan ang sarili. Sama-sama nating nakita na ang kidney failure ay bihirang mangyari ng biglaan. Karaniwan itong nagsisimula sa malabong, pinong senyales na maaaring hindi napapansin ng maraming nakatatanda. Ang matagal na pagkapagod, madalas na pag-ihi sa gabi, pagkapagod ng katawan kahit sapat ang pagkain. Ang mga senyales na iyon ay tahimik na lumilitaw sa loob ng maraming taon at unti-unting nagpapahina sa bato. Kaya, ang maagang pag-aalaga sa bato sa pamamagitan ng mga pangunahing, praktikal at matatag na bagay ang talagang may pangmatagalang kahulugan. Ang tatlong micronutrients na tinalakay natin, vitamin B6, omega-3 at vitamin D3 ay mahahalagang salik na sumusuporta. Tumutulong ang vitamin B6 sa katawan na maproseso ang metabolic waste, lalo na mula sa protina, ng mas maayos. Dahil dito, mas nababawasan ang labis na pagsasala ng bato araw-araw. Ginagampanan ng omega-3 ang papel na labanan ang tahimik na pamamaga, pinoprotektahan ang tissue ng bato, at pinapanatili ang elasticity ng filtering unit ng bato. Ang vitamin D3 ay hindi lang mabuti para sa buto, kundi tumutulong din na patatagin ang presyon ng dugo at protektahan ang filtering system ng bato, kaya tumutulong sa bato na gumana ng matatag at mabagal ang pagtanda dahil sa edad. Ang mga micronutrients na ito ay hindi agad nagbibigay ng resulta,
ngunit tahimik na nakakaapekto, naipon sa paglipas ng panahon at kung pinagsama sa tamang pamumuhay, magiging napakalinaw ang epekto. Tandaan po ninyo ang isang mahalagang prinsipyo. Ang pag-iwas sa kidney failure ay hindi ang paggawa ng isang napakalaking bagay sa maikling panahon, kundi ang paggawa ng tama, magaan ngunit regular sa mahabang panahon. Bahagyang mas balanse ang pagkain, bahagyang mas sapat ang tulog, bahagyang mas tama ang pagdaragdag ng micronutrients, tamang pagbibilad sa sikat ng araw at regular na health check-up, bahagyang mas pakinggan ang katawan. Ang mga bahagya na ito, kung pinagsama sa paglipas ng mga buwan, ay lilikha ng malaking agwat sa pagitan ng pagpapanatili ng stable na function ng bato at ang pagharap sa mas mabilis na paghina ng bato kaysa sa inaasahan. Gusto kong ulitin ng malinaw, kung kayo ay may underlying diseases tulad ng alta presyon, diabetes, sakit sa puso, mangyaring ipagpatuloy ang paggamit ng gamot ayon sa tagubilin ng inyong doktor. Ang mga kaalaman sa video na ito ay suporta lamang at pag-iwas, hindi kapalit ng diagnosis o medikal na paggamot. Ang malinaw na pag-unawa sa katawan, tamang pagdaragdag ng micronutrients at pag-adjust ng pamumuhay ang aktibong paraan upang ang bato ay hindi labis na magkarga at mapanatili ang kakayahang protektahan ng sarili sa mahabang panahon. Kung pagkatapos marinig ang bahaging ito, mas naiintindihan ninyo ang inyong bato, alam ninyo kung ano ang kailangan ninyong gawin upang alagaan ang bato at mamuhay ng mas panatag, kung gayon ay natupad na ng video na ito ang layunin nito. Bago magtapos, gusto kong tanungin kayo ng tapat. Nakakaramdam ba kayo ng mas panatag tungkol sa inyong bato pagkatapos panoorin ang video na ito? Kung ang sagot ay oo, mangyaring mag-iwan ng maikling komento. Sapat na ang isang salitang oo para malaman kung kapaki-pakinabang talaga ang mga pagbabahaging ito. At kung gusto ninyong patuloy na makasama, marinig pa ang mas madaling maunawaan, praktikal at angkop na nilalaman para sa mga nakatatanda upang alagaan ang bato, puso at pangmatagalang kalusugan, mangyaring mag-subscribe sa aking channel at i-activate ang notification bell. Magkikita pa tayo upang sama-samang matuto kung paano mamuhay ng mas mabagal, mas magaan at mas panatag araw-araw. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig hanggang dito. Naway palagi kayong manatiling malusog, aktibo sa inyong katawan at panatag sa bawat hakbang ng pag-aalaga sa inyong bato. Tandaan na ang kalusugan sa pagtanda ay hindi nagmumula sa himala, kundi sa maliliit, tama at matatag na gawain araw-araw.